Umalis mula sa kung saan tayo tumigil noong nakaraang episode, ang commander ng escort unit ay sumisigaw para sa kanyang mga bantay na hulihin ang kaaway at ang paghabol upang makabalik. Ang kinidnap na kasintahan ng lungsod, ang anak ni Lord ay patuloy. Sa kabilang banda, ang strategist, si Thursday Shenhai, ay bumalik sa nayon. Sinisigaw niya ang pangalan ng kanyang anak. Hiniling niya sa kanya na mabilis na isara ang mga pintuan ng nayon upang maiwasan ang sinumang humabol sa kanila sa loob. Nagtagal ang Zhu, ang anak na babae ng strategist at ang tagapag-ayos ng kabayo ng nayong ito ay lubhang nalilito. Tinanong niya ang kanyang ama kung bakit siya lamang ang bumalik. Ano ang nangyari sa punong nayon? Sinabi sa kanya ng strategist na ang punong nayon ay patay na. Kung hindi lang siya mabilis makatakas sa oras, patay na rin siya. Mukha siyang labis na nag-aalala at naguguluhan. Nagtagal si Zhu, naramdaman ang emosyon ng kanyang ama at sinubukang aliwin siya, na sinasabing hindi na babalik sa pagmumultuhan ang mga patay. Hindi siya dapat mag-alala, ngunit hindi pa alam ng anak na ito kung ano ang tunay na pagbabalik ng kanyang ama. Hindi siya nagbibigay ng daga, magtanong tungkol sa punong nayon. Nalulungkot lang siya na hindi niya masecure ang kabayo. Anuman, maliwanag sa strategist na hindi siya mabubuhay sa nayong ito. At isa pa, hiniling niya sa kanyang anak na kunin hanggat kaya niya bago sila makatakas, maging ang bawang sa kusina pabalik sa pangunahing eksena ng aksyon. Patuloy pa rin ang paghabol, at ginagawa ni Chang Dolly ang kanyang makakaya upang makatakas. Ang kalaban ay ang driver ng coach. Ang espiritu ng sistema ay lumalabas upang ipaalam sa kanya na siya ay matagumpay na nakumpleto. Ang misyon ba ay nakawa ng isang tao bago sumapit ang gabi? Mayroon na siyang opsyon na gumuhit ng loto. Mabubunot ba siya? Ngayon, walang oras upang pag-isipan ang kanyang mga pagpipilian. Hiniling niya sa espiritu na gumuhit ngayon, ngunit ang espiritu ng usok ay nagtatanong kung gusto niya talagang gumuhit habang nagmamaneho ng kabayo. Nakakaasar ito. Nakahiga ang manika ni Chang. Nauubusan na siya ng options as is. Sinabi niya sa espiritu na hahagupitin niya ang kanyang asno kapag ipinagpatuloy niya ang kanyang kalokohan. Ngunit ang espiritong ito ay may kakaibang katatawanan. Tanong niya ulit, hahagupitin ba niya ang kanyang asno o gagawa ng draw? Pumikit si Dolly at nagmamakaawa sa espiritu na mabilis na gumuhit ng lottery. Sa wakas ay nakinig siya at nagsimulang maghanda. Pinitik niya ang kanyang daliri at buong pagmamalaking iniharap ang isang napakalumang paaralan na nakaistilong makina. Dinampot niya ang makina at sinimulan itong kalugan ng marahan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, papalapit na papalapit ang kalaban. Wala silang dugo, at maaaring maging patay na si Cheng Dolly anumang oras. Muli, nakikiusap siya sa diwa na magmadali. Ang mga taong uhaw sa dugo sa likod niya ay puputulan ang kanyang ulo anumang oras. Galit na galit niyang sinimulan ang pag-alog ng lottery machine hanggang sa wakas, isang gintong kulay na bola ang lumabas. Binabati kita, nakakuha ka ng isang mahusay na hindi kilalang mangangaso na pinangalanan. Nagulat si Chang Dale nang malaman niya na kaya niyang gumuhit ng mga tao mula sa lottery machine na ito. Ngunit paano darating ang taong ito? Babagsak ba siya ng langit? Kailangan ba niyang bigkasan ang ilang pagkakataon? He strikes a few really awkward poses, thinking that it somehow is summoned the hunter in front of him. Siyempre, ang lahat ng iyon ay hindi kailangan, at ang espiritu ay tinatangkilik lamang ang palabas. Habang siya ay abala sa pagiging uto, ang warrior ay halos gumawa ng kanyang paraan sa protagonist. Hindi maganda ang mga bagay para sa binatang ito, ngunit pagkatapos ay may lumitaw na figura sa dulo ng kalsada. Tinukoy ng lalaki na si Changda ang punong nayon at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil nandito siya para sa backup. Sa pagdaan ng karwahe sa kanya, sa wakas ay makikita na namin ang ipinatawag na mangangaso. Isa siyang matipunong lalaki na maraming gallows sa katawan. Mabilis na nalaman ni Chang Dai na hindi maaaring ipakita ng system ang reward ng wala saan. Palagi itong isasaayos upang lumitaw sa isang makatwirang oras. Sumigaw ang nag-charge na mandirigma para sa mangangaso na umalis sa daan dahil hindi niya mapigilan ang kanyang kabayo sa oras. Ngunit hindi nananakot si Hunter Qin. Sinabihan niya ang mandirigma na bumaba at galit na hinampas ang mukha ng kanyang kabayo sa buong pagkapurol ng kanyang mahabang poste. Ito ay kumatok sa kabayo at, mulat, dahilan para mahulog ito kasama ang sakay nito, labis na humanga si Chang sa napakalaking lakas ni Kinman, habang ang natitirang mga humahabol ay nabigla sa kanyang napakalaking pagpapakita ng kapangyarihan,
Nilunok ng commander ng unit ang kanyang takot at sinubukang pumunta sa isang huling bluff. Ipinaalam niya sa kanyang kaaway na kabilang siya sa personal na hukbo ng Panginoon ng Black Rock City. Maliban na lang kung susuko ang mga bandido at ibigay ang kinidnap na batang Miss, tiyak na mag-iipon sila ng kanilang puwersa para lipulin sila. Ngunit muli, hindi napahanga si Kinman. Iniugoy niya ang kanyang mahabang poste at naghagis ng bato patungo sa kaaway, na direktang dumapo sa mukha ng commander, malinis, na natanggal ang kanyang ngipin sa harapan sa kanyang kahangahangang presensya. Tinakat ni Kinman ang kanyang mga kaaway at sinabihan silang magwala. Ang mga natakot na gwardya ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Alam nila na sila ay ganap na outmatched sa harap ng hunter na ito. Pagkatapos ay pumunta si Kinman sa kanyang village master upang ipaalam sa kanya na siya ay nagtatrabaho sa ilalim niya. Ang espiritu ng system ay nagbibigay ng pangkalahatang ideya ng kanyang katayuan at may nalalaman tayo tungkol sa kanyang background. Siya ay isang 31 taong gulang na lalaki na may kasanayan sa Plum Blossom Spiritual Arts. Wala siyang hidden attributes at kasalukuyang wanted na tao. Dati siyang nakatira malapit sa Black Rock City kasama ang kanyang asawa. Kahit papaano ay nalaman ng Panginoon ng lungsod na ang asawa ni Kinman ay isang pambihirang kagandahan. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang dalhin siya sa kanya. Siya ay isang napakatapat na asawa nang malaman niya na ang Panginoon ng lungsod ay humahabol sa kanyang katawan. Sa halip na hayaan siyang hawakan ng ibang lalaki, pinili niyang wakasan ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin nang bumalik si Kinman mula sa kanyang pang-araw-araw na pangangaso, huli na ang lahat. Ang kanyang asawa ay wala na sa kanyang galit. Nag-iisa si Kinman sa Black Rock City at nauwi sa pagpatay ng maraming gwardya. Isa na siyang wanted na tao sa lungsod, ngunit hindi pa rin kumpleto ang kanyang paghihiganti upang mabuhay ng matagal upang mapanood ang katapusan ng Panginoon ng lungsod. Siya ay nagpasya na pumunta at magtrabaho sa ilalim ng Toad Village Master. Ito ay maaaring background story lamang ng isang support character. Ngunit napagtanto ni Chang Dal-Lei na ang lahat ng iyon ay personal na naranasan ni Kinman. Muli niyang naisip na ito ay isang mundo kung saan laganap ang digmaan at krimen. Sa hindi malamang kadahilanan, ang payat na kabayong si Cheng kanina ay bumalik sa kanyang may-ari ng mag-isa. Hiniling niya kay Kinman na sumakay sa kabayo, at magkasama silang bumalik sa nayo ng Toad, kung saan walang kahihiyang iniimpake ng isang strategist Zuo ang lahat ng bawang. Hiniling niya sa kanyang anak na maingat na suriin sa likod ng lahat ng mga kaldero upang walang makaligtaan, ngunit sinabi nito na siya ay nasa kanyang limitasyon. Hindi na siya makapagdala ng kahit anong gamit. Sinabi sa kanya ni Zhu Shenzi na hindi rin niya kayang dalhin ang napakaraming bagay ng sabay-sabay, ngunit kailangan niya ang mga ito upang mabuhay. Iyon ay kapag ang isang boses ay nagtanong sa kanila kung sila ay marahil ay nangangailangan ng isang horse Zulinger lumiko upang makilala ang may-ari ng boses at nagulat na malaman na ang village master ay bumalik. Siyempre, ito ay walang iba kundi masamang balita para sa strategist. Kung tutuusin, siya ang naghagis sa kanya sa kalaban at nagpiyansa, ngunit ang tusong matanda ay mabilis ang kanyang ugali at nagsimulang humikbi na nagpapanggap na natutuwa nang makita ang kanyang pag-akay sa kanya pabalik. Alam ni Cheng ang mga pekana ng matanda. Ipinaalam niya sa kanya na sinabi niya sa mga gwardya na ang kanyang pangalan ay Zhu Shenjai, at tiyak na idedeklara siya nito na isang wanted na lalaki sa lalong madaling panahon. Dahil dito, walang pagpipilian ang matanda kundi manatili sa nayo ng Toad at magtrabaho sa ilalim ng Chengda. Siya ay hahabulin kahit saan siya magpunta. Napagtanto ng strategist ang kanyang sitwasyon at nangakong magagamit siya sa punong nayon. Sa hinaharap, walang tiwala si Chang Dai sa husay ni Zhu Shenhai sa pag-istratehiya, kaya hinihiling na lang niya sa kanya na alagaan ang kanyang kabayo pansamantala. Ipinakilala niya si Kinman sa dalawa at sinabihan ang lahat na magkasundo. Biglang mukhang masaya si Chang Dai. Tanong niya, nagtagal na pakainin ang lalaking kamag-anak ng kabayo upang magluto ng pagkain at mga strategist mong ikulong ang babae sa karwahe sa kanyang silid hanggang gabi. Makikitulog siya sa kanyang bagong nakuhang asawa nang hindi nag-aaksaya ng sandali. Umalis ang tatlo para tapusin ang kani-kanilang mga gawain. Naalala ni Chang Dai na hindi pa niya nasusuri ang mga gantimpala ng nakatagong misyon. Pinitik niya ang kanyang mga daliri para ilabas ang system spirit. Siya ay lumabas, ngunit hindi nakuha ni Dalei ang magandang pagtanggap na inaasahan niya. Galit ang espiritu na naglakas loob siyang utusan siya. She reminds to call her the system goddess from now on. Anuman, hindi alintana,
Lubos siyang humanga nang makitang matagumpay na nakumpleto ng kanyang host ang unang yugto ng nakatagong misyon. Sa kabila ng kahirapan, sinabi niya sa kanya na maaari niyang gisingin ang isang nakatagong katangian ng mga miyembro ng nayon bilang gantimpala. Ngunit sino ang Magi gising? Bahala siya sa swerte niya. Ito ay isang random na paggising. At si Chang Dale ay hindi talaga sigurado sa kanyang mga posibilidad. Napakahirap ng kanyang kapalaran hanggang ngayon. Iyon ay kapag may tumawag sa kanya mula sa likod, at lumingon siya upang makita si Zhu Shenjai na nakatayo doon na mukhang tulala na siya ang gumising sa kanyang nakatagong katangian. At ngayon sa wakas ay makikita na natin ang kanyang katayuan. Siya ay 49 na taong gulang at iginagalang bilang isang sikat na strategist. Siya ay ganap na walang martial arts at ang kanyang talento ay stupid tactics, kahit na anong taktika o diskarte. Maaring imungkahi niya, ang kanyang mga plano ay hinding-hindi magtatagumpay. Napagtatanto na naman ng prutas kung gaano kawalang halaga ang matandang ito. Pati ang kanyang tinatagong talento ay kumpleto na. Napansin ni Trash Hai ang dismayadong mukha ng punong nayon at tinanong siya kung ano. Iniistorbo siya niyan. Sinabi sa kanya ni Chang Dalai na isipin ang kanyang sariling negosyo at sabihin ang dahilan kung bakit siya pumunta sa kanya. Ipinaalam sa kanya ng strategist na nakipag-usap siya sa babaeng inagaw nila. Ang kanyang pangalan ay, at siya ay mukhang fiancé ng batang master ng Black Rock City. Siya ay nag-aalala na sila ay nagkagulo ng malaking oras sa pamamagitan ng pagkidnap sa kanya. Pinaalalahanan niya ang punong nayon na ang matandang pinuno ng nayon ay namatay din matapos makipaglokohan sa Black Rock City. Sa ganitong bilis, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila habang siya ay natapos na magsalita. Pumasok si Zhu upang ipaalam sa dalawa na handa na ang hapunan. Iminumungkahi ni Chang Dai na dapat din nilang imbitahan si Brother Qin sa hapunan at talakayin ang bagay na ito ng sama-sama pagkatapos nilang magtipon. Nagtanong si Chang kung sino man ang nakakaalam tungkol sa sitwasyon sa loob ng Black Rock City ang unang magsasalita. Sinabi niya sa pinuno na ang Black Rock City ay 150 milya ang layo mula sa Toad Ridge. Ang Panginoon ng lungsod ay isang malupit na babero na pinangalanang siya ay 5,000 piling tropa sa ilalim ng kanyang pagdinig sa command. Ang bilang na iyon ay nakakatakot sa strategist. Muli, tinanong niya ang pinuno kung paanong 2 tao lang ang mananalo laban sa hukbong 5,000. Naiinis si Chang Dale, lalong lumalago ang kaduwagan. At saka, ano ang gusto niyang gawin niya? Hindi mapapalagpas ang buhay nila kahit pauwiin pa niya ang dalaga. Huli na ang lahat. Ang strategist ay walang anumang kapaki-pakinabang na mga plano gaya ng dati, ngunit si Kinman ay may sariling mungkahi. Sa halip na maghintay, hiniling niya sa pinuno na dalhin ang labanan sa Black Rock City at ibagsak ang lungsod. Lord, hindi ako sigurado kung anong katangahang kalkulasyon ang kanyang tinakbo, ngunit hinuhulaan niya na mayroon silang 70% na posibilidad na manalo. Ang pagdinig sa mga walang katotohanang mungkahi na ito ay nagtataka ka kung bakit hindi pa siya umaalis sa nayon. Lahat sila ay maaaring mga idiot, ngunit si Chang Dai ay isang tusong tao. Alam niyang hindi opsyon ang pagtakas. Hindi naman kasi si Lady Su ang nag-iisang babae sa Black Rock City. Hindi nila ipapadala ang buong 5,000 sundalo para kunin siya pabalik. Sa karamihan, haharapin nila ang 100 hanggang 200 lalaki. Pangalawa, ang lungsod ay 150 milya ang layo mula sa Toad Ridge. Kakailanganin nila ng hindi bababa sa 5 araw upang maglakbay hanggang sa nayon upang makamit ang tagumpay. Dapat silang mag-set up ng mga bitag at isang pagtambang sa isang magandang lokasyon sa loob ng 5 araw na ito. Ang isang bagong misyon ay na-trigger. Ipagtanggol ang nayon at itaboy ang hukbo. Binabalaan ng System Spirit ang kanyang host na ang kahirapan ng misyong ito ay napakataas. Si Chang Dai ay patuloy na naghahatid ng kanyang talumpati. Binanggit niya na mayroon siyang puntos na dapat ayusin kay Hand Husji para sa pagpatay sa kanyang ama. Tungkol sa banggitin, dapat ding tuparin ni Hunter Qin ang kanyang paghihiganti. Paano pa sila magpapatuloy sa pamumuhay bilang mga lalaki? Anuman ang mangyari, kailangan nilang matagumpay na bantayan ang nayon. Ang pananalita na ito ay malakas na sumasalamin kay Kinman at nakaramdam siya ng motibasyon para sa paparating na labanan. Chang sa wakas presensya ng isang pag-aalala. Mayroong 2 kalsada na patungo sa mayaman na Pelaka. Paano nila malalaman kung saan nanggagaling ang kalaban sa oras na ito? Nagsalita ang strategist. Binanggit niya yun mula sa 2 kalsada. Ang isa ay napakaliit para magdala ng anumang karwahe o magmarcha ng mabilis.
Ang kalaban ay malamang na magmumula sa mas malaking kalsada, ngunit natatandaan ni Chiang Dai na ang nakatagong talento ng strategist ay mga bastos na taktika. Kung makikinig sila sa kanya, tiyak ang kamatayan. Direkta niyang tinanong ang strategist kung anong daanang sa tingin niya ay tatahakin nila. Kumpiyansa niyang sinabi na ang kalaban ay magmumula sa imperial. Alam na ngayon ng Road Chiang Dai kung saang kalsada talaga sila magmumula, at tiyak na hindi ito ang Imperial Road. Pagkatapos ay tinanong niya ang strategist kung sa palagay niya ay may pagkakataon tayong manalo. Muli, kumpiyansa ang strategist na walang mangyayaring milagro at hinding-hindi sila mananalo. Ngunit nangangahulugan lamang iyon na may pagkakataong manalo, marahil kahit isang himala. Noong una ay walang pag-asa si Chiang Dai, ngunit ngayon ay nakakaramdam na siya ng tiwala hanggat ginagawa nila ang kabaligtaran ng iminumungkahi ng strategist. Maaari silang lumabas na matagumpay. Sa kabilang bahagi ng bundok, sinusubukan ng mga talunang escort warriors na alamin ang susunod nilang gagawin. Tinanong ng pinuno ang kanyang mga tauhan kung gusto nilang mabuhay. Sumagot ang mga lalaki na natural lang na gusto nilang ipagpatuloy ang buhay. Ngunit pagkatapos ay tinanong ng pinuno kung gaano karaming mga bandido ang umaatake sa kanila ngayon. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan bago isa lang ang sinabi ng isa sa mga guard. Sila ay 100. Mabilis niyang itinatama ang sarili matapos mapagtanto ang intensyon ng kanyang commander. Ngunit ang bilang na iyon ay napakababa pa rin. Sinabi ng unit commander na hindi bababa sa 300 bandido ang kanyang nakita. Itinaya namin ang aming buhay upang labanan sila, ngunit maaari lamang pumatay ng ilang mandirigma. Nawala si Lin at dinukot si Miss Su. Iyan ang kwentong sasamahan nila. Hiniling niya sa kanyang mga tauhan na bigyan ng isa't isa ng ilang sugat kung nais nilang mapanatili ang kanilang buhay. Kapag handa na, babalik silang lahat sa Black Rock City at hihingi ng reinforcements mula sa malayo. Pinagmamasdan ng mandirigma ang sitwasyon. Ikinalulungkot niya ang kanyang sariling kapabayaan at sinisisi ang kanyang sarili sa pagpayag kay Miss na magdemanda upang dinukot. Kahit na siya ay lubusang binugbog, siya ay nagpasya sa kanyang sarili na iligtas ang binibini sa lahat ng mga gastos. Bumalik sa Toad Village, ang kidnap, si Miss Su ay metigang naghihintay ng tulong sa kanyang silid. Dinala ni Chang Dol-i ang kanyang pagkain at hiniling na kumain siya. Kitang-kitang nanginginig ang dalaga sa kanyang bota. Natatakot siya para sa kanyang buhay. Si Cheng ay tumatagal ng ilang sandali upang pahalagahan muli ang kanyang kagandahan. Pag-aari niya, ngayon ay maaari niyang gawin ang anumang gusto niya sa kanyang madilim na pagnanasa ay nagsimulang pumalit sa kanyang isipan, ngunit mabilis niyang nagawang alisin ang mga nakakagambalang kaisipang ito. Dati siyang desente at matuwid na tao sa kanyang nakaraang buhay. Nag-aalala siya kung tatawid siya dito sa Leon, baka maging kontrabida talaga siya dahil sa biglaang pagbabago at ugali at kabaitan nito sa dalaga. Ang ikalawang yugto ng nakatagong misyon ay trigger. Matapos magtagumpay at dukutin ang nobya ng ibang tao, dapat na niya ngayong matagumpay na nakawan ang puso nito nang walang anumang paggamit ng karahasan. Ang isang tunay na lalaki lamang ang maaaring mamuno sa mundo. But before you do that, you need to be able to win girls' hearts by being a true gentleman. Nilapitan niya ang binibini na hindi siya makatulog ngayong gabi. At nakakagulat na makitang hindi rin makatulog si Miss Su. Ang pagdemanda ay lumampas sa lahat ng kasiyahan at sinusubukang makipag-ayos sa bandido. Sinabi niya sa kanya na siya ay mula sa isa sa 4 na dakilang pamilya ng Fallen Leaf City. Kung papayag siyang palayain siya, tiyak na babayaran siya ng kanyang pamilya ng ginto. Binanggit pa niya na siya ang fiancé ng Young Master ng Black Rock City. Ang pananakit sa kanya ay walang maidudulot sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Chiang Dai na wala siya rito para magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Siya ay may sama ng loob laban sa Panginoon ng lungsod. Hinuli lang siya nito para akitin siya. Kapag natapos na ang lahat, hahayaan na niya ito. Ang maingat na binibini ay hindi nakikinig sa kanyang matamis na usapan. Naniniwala siya na pare-pareho ang lahat ng lalaki at walang exception ang batang bandido. Nagpapatuloy siya sa pakikipag-ayos hanggat hindi siya masasaktan. Nangako siyang tutuperan ang anumang kahilingan. Baka meron ang bandido. Ito ay kapag ang espiritu ng sistema ay nagpapakita ng kanyang katayuan. Ang kanyang buong pangalan ay Su Ying. Wala siyang martial arts, ngunit mayroon siyang napakahusay na pananaw bilang kanyang nakatagong talento. Ang cute niyang tingnan. Ang babaeng ito ay napakatalino pagkatapos tingnan ang kanyang katayuan Chengs kung dapat ba niyang subukang dalhin siya sa kanyang tabi.
Sinabi niya sa kanya na maaaring isa lang itong marahas na bandido sa kanyang paningin, ngunit kung kaya niyang mamuhay ng mapayapa, bakit kailangan niyang maging bandido? There was once a time na gusto rin niyang maging ang iskolar o isang mandirigma na nagdemanda ay mukhang medyo nalilito sa biglaang pagtatapat na ito. Ngunit ipinagpatuloy ni Chang Dao-lei ang kanyang sermon. Sinabi niya sa kanya na minsan ay hawak niya ang mga libro sa kanyang mga kamay. Nais niyang matuto ng higit pa tungkol sa panitikan, labanan ang mga mandirigma at pamagat ng hangin. Gusto niyang tuklasin ang mundo at tumawid sa dagat. Ngunit pagkatapos ay nakilala niya ang ilang sikim na baboy at aso. Lahat sila ay basura na tinatreto ang lahat ng nasa ibaba nila na parang basura. Doon siya nagsimulang magtanong kung bakit napakalupit ng mundo. Kung bakit ang mga tao ay nabulag ng kasakiman. Sinabi niya sa dalaga na nais niyang iligtas ang mundong ito upang ang lahat ay mamuhay ng payapa. Ngunit ngayon nais ko lamang na hawakan ang iyong mga kamay sa isip at itanong, tutulungan mo ba akong makumpleto ang aking pangarap? Ang taong ito ay talagang may paraan sa mga salita, ngunit ito ba ay talagang magiging napakasimple? Magagawa ba niyang mapanalunan ang puso ng dalaga na nasaktan ang lahat ng tiyan?